Ipinaaresto ng mababang kapulungan ng Kongreso ang kliyente ni Attorney Harry Roque na si Cassandra Leong dahil sa patuloy na pagbabaliwala sa imbitasyon na humarap sa investigasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, illegal drug trade at extrajudicial killings noong kasagsagan ng war on drugs. Sinimula ng Quad Committee na kinabibilangan ng Committee on Dangerous Drugs, Public Accounts, Human Rights at Public Order and Safety ang pagdinig sa mga nabanggit na issue sa Bacolor, Pampanga. Sa mosyon ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, inaprubahan ng Quadcom ang pag-contempt kay Ong dahil sa paulit-ulit na pagbaliwala sa imbitasyon para humarap sa investigasyon. Si Ong ng Whirlwind Corporation ay kliyente ni Roque na sinamahan pa niya sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR upang ayusin ang problema ng POGO na Lucky South 99 na nakabase sa Porac, Pampanga na ni-raid ng mga otoridad. Hindi dumating sa nasabing pagdinig si Roque at maging ang kanyang dating executive assistant na si Alberto Rodolfo A.R. de la Serna. Kaya inisyuhan ng komite ng show cause orders ang huli kasama sina Bamban Tarlac Vice Mayor Eranio Timbang at mga opisyal ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated na sina Thelma Bilaranan at Yu Zhengkan at iba pa. Duterte, Carpio, Yang, Dinawit. Bago natapos ang pagdinig, iniharap ng Quadcom si dating Bureau of Customs Intelligence Officer Jimmy Guban kung saan pinangalanan nito sina Congressman Paulo Pulong Duterte, mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio at si Michael Yang na nasa likod umano ng shabu shipment noong taong 2018 na nakasilid sa mga nakumpiskang magnetic lifter na nagkakahalaga ng 15 billion pesos. Isinabit din ni Guban ang isang Paul Gutierrez na staff umano ng isang Benny Antiporda na kumausap at nagbanta sa kanya na huwag banggitin sina Duterte, Carpio at Yang sa nasabing shabu shipment dahil alam ng mga ito kung saan sa Makati nakatira ang kanyang anak at pamilya. Si Guban ay kasama sa mga kinasuhan sa nasabing shabu shipment at kasalukuyang nakakulong sa National Bilibid Prison. Samantala, suportado naman ni Vice President Sara Duterte ang panukalang batas ng kapatid na si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na nire-require ang mga opisyal ng gobyerno na sumailalim sa mandatory random drug testing. Sa isang panayam, sinabi ni VP Sara na makakatulong ang drug test upang matiyak na ang mga opisyal ng pamahalaan ay nasa kanilang tamang pag-iisip. Yes, of course, oo. Unang-una dapat talaga mapanigurado nating lahat na nasa tamang pag-iisip ang ating mga public officials. Kasama na din ako doon, ayon kay VP Sara. Nauna na rito, naghain ng panukalang batas si Congressman Duterte na isa sa ilalim sa random drug testing ang mga halal na opisyal ng gobyerno, kabilang ang Pangulo ng ating bansa. Ayon sa House Bill 10744, na pinapanukala ni Duterte, isasagawa sa mga opisyal ang nasabing pagsusuri sa pamamagitan ng hair follicle drug test kada 6 na buwan. Ipatutupad din ang voluntaryong random testing sa mga kandidatong politiko 90 days bago ang halalan bilang pag-amyenda sa layunin ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Public office, being a public trust, public officials shall also be subject to accountability measures such as mandatory random drug testing inclined with the official's mandate of promoting the general welfare of the people, especially in terms of mitigating, if not totally eliminating, drug use and abuse in the community,
sad sa panukalang batas. Kung sino mang empleyado o opisyal ng pamahalaan ang matutuklasang positibo sa dangerous drug, ay dapat suspindihin o alisin sa katungkulan. Samantala, nakahanda naman si VP Sara na sumailalim sa hair follicle drug test, gaya ng naging hamon ni dating presidential spokesman Harry Roque. Yes, opo, nababasa ko na yung mga panawagan ng mga tao at aayusin na lang natin kung kailan yun. Kasi dapat siguro doon na merong unang-una third party na kasali doon sa testing. At siguro hindi lang isa ang laboratory para sure tayo na ma-validate yung results. Aniya pa. So yung ganyang detalye, gusto ko maplansya ng lahat ng nananawagan. Gawin natin yung drug test. Dagdag na wika pa niya.